Hi guys! This is the Mary Kay Mineral Powder Foundation, and as requested, hindi na to first impression review kasi I have been loving this mineral foundation. Ilang beses ko na siyang ginamit. I wanna share with you kung paano ko siya ginagamit and anong itsura niya sa face. This is the first mineral powder foundation na meron ako na pwedeng as is, na kahit walang foundation, carry pa din siya. My shade is beige 1. This is 850 pesos sa inyong Mary Kay dealer. If wala pa kayong Mary Kay dealer, I will be putting a link of Beautylicious deals sa description box. Ang ganda ng coverage nito. Nung first time ko siyang gamitin, nung nag-swatch pa lang ako sa kamay, actually nagulat ako kasi hindi ko akalain na loose powder magkakaroon ng ganong klaseng coverage. This is very convenient para sa mga nagmamadali lagi, yung walang time mag-foundation. Tapos kasi minsan pag foundation, diba, hihintayin mo pa siyang mag-set, diba? So, malaking tulong ito. Okay, so right now, I am done with my eye makeup. Wala pa akong foundation and wala akong nilagay sa face. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin. Ito yung itsura niya. It contains 8 grams. Ito siya. Yan. Na-shake ko na kasi. Yan. Na-shake ko na. Kaya ganito na yung itsura niya. Okay. So, kuha ka lang ng brush, powder brush na ginagamit mo. Ginagawa ko, kung walang laman yung cap, sinasawsaw ko muna siya dito. Pero kung meron naman, kagaya nito, meron ng powder dito sa cap, i-dip ko lang yung brush ko, tapos, yan, iikot ko siyang ganyan. This is para, ano nga bang rationale? Okay, kaya ako ginaganyan para pumasok yung powder dun sa loob ng brush. And then, saka ko ngayon siya i-apply. Mag-a-apply muna ako sa half side ng aking face para makita nyo, makompare natin yung coverage niya, okay? Okay. So, ayan. Can you see the difference? This is the side na merong mineral powder foundation, and this side wala pa. It instantly mattified my face. Syempre kasi this is a powder. Pero coverage-wise, kung mapapansin nyo, yung redness, ito, may redness ako sa cheeks, pumantay siya. Gusto ko rin pakita sa inyo kung gaano katagal before siya mawala. Kasi since this is a powder, for sure, hindi siya ganun ka tagal, hindi siya ganun ka long lasting, hindi kagaya ng foundation. Kaya, yeah, it is now 2:04, and I will be back later kapag nabura na siya, i-update ko kayo. Yun lang, makalat siya. 5:53, and ang natira na lang sa mukha ko is yung bronzer na nilagay ko. Nakikita ko na yung nose ko namumula. Tapos, nag-oil up na rin yung aking face. Tapos, kasi pinagpawisan ako. Kaya, nawala siya kagad. Tapos, napansin ko din, nung nag-blot ako ng oil, nagda-transfer talaga siya. Sorry sisipon ako. Nagluto kasi ako eh. Yung sibuyas. Yung powder foundation nag-transfer dito sa beauty blotter. Tapos, kapag nagpunas rin ng pawis, kagaya nitong tissue na ginamit ko, ano ba? Medyo hindi na siya presentable, sorry. Nagta-transfer talaga yung powder. Hindi siya tumagal. Hindi talaga siya tatagal sa face. Lalo na kung pawisin ka, 3 hours, I'll give it mga 2-3 hours. Matatanggal na siya. Sa akin, sakto yun. Kasi yung parang paglalabas lang ako, pag may bibilhin lang ako, or talagang sandali lang, when I'm running errands, if I'm in a rush, yun.
perfect tong powder na to. Hindi rin siya travel friendly kasi ganito yung nilagyan niya. Although, pwede mong gamitin yung salamin. Pwede mong gamitin yung salamin yung cap niya. Ang hirap kasi magdadala ka pa ng brush, di ba? Tapos, messy. It's messy. Kumalat siya sa damit ko. Kaya, maganda tong gamitin as setting powder. Lalo na kung yung foundation na gagamitin ko is parang medyo pinkish. Yun. Kasi tinotone down niya. Yun lang naman ang nakikita ko. Pero, this is my favorite. Kasi, pwede mo siyang gamitin as is, kung sandali lang naman yung lakad for 3 hours, let's say, lalo na kung nagmamadali ka. Ako, ubos ang oras ko. Paglalagay pa lang ng kilay ko, ubos ang oras ko. Kaya, malaking tulong yung medyo nababawasan na yung time na nako-consume sa paglagay ng foundation or kung ano man. Yun nga lang, hindi siya pang matagalan. Madami naman siya, tsaka a little goes a long way. Depende sa inyo kung gusto nyo mas maganda yung coverage kasi buildable naman yung coverage niya. Tumutuloy si Pongka! I'm sorry! Sana nakatulong sa inyo itong review ko. And as usual, kung nasubukan nyo na itong powder foundation na to, please do share your experience with it para makatulong din sa iba. That's it! Thanks for watching. See you again on my next video. Bye! Ay, naku, grabe. Going to cover different topics, which is very interesting and foundation for some of you guys. So the first thing that we're going to cover is how to best. Hello!